isang buong hukbo ay humihiwalay. Ang daanan ng daan-daang libong mga komunista ng Chino ay humantong sa kawalan ng katiyakan. Ang pinuno ay si Mao Zedong. Ang kanyang hangarin upang makagawa ng isang pagkaisang pulang China. Ang mahabang marsa ay medyo mahirap, ngunit kumbinsido kami na nakikipaglaban kami para sa isang mabuting layunin at mananalo kami. Nakipaglaban sila sa 11 mga kanyan, samantala ang kanilang mga kaaway, nasyonalismo, ang sumunod sa kanila. Isang laban na 10,000 kilometro, laban din sa kapangyarihan ng kalikasan. Kailangan nilang tawirin ang 24 na tumatakbo na ilog. Sa mga damit sa tag-init, kanya-masong sapatos at sandalyas na dayami. Dumaan sila sa 18 mga bundok na may takip na nyebe. Pain ng magpugal. Bawat ika-10 lamang ang makakaligtas. Labis kaming nagugutom sa mga kapatagan. Kumakain kami ng mga ligaw na halaman, ugat at damo. Ang ilan sa kanila ay nakakalason marami sa aming mga kapwa sundalo ang nalasan. Isang marcha na naging isang alamat. 14 na araw makalipas ang pagdating ng mga tropa ni Mao sa bagong punong himpilan. Sa North China, mga yungib sa Yellow River. Ginawa rito ni Mao ang mga prinsipyo ng Chinese Marxism. Nais ng dating katulong na librarian na makamit ang isang malaking pagkakaisa ng masa. Hiniling niya ang patuloy na revolusyon. Iniisip ni Mao, kalaunan ay nangangahulugang relihiyon ng isang bansang may 1 bilyong katao. Ang panahon ng revolusyon ay nagsimula noong 1911 sa China. Ang hukbo ay gumawa ng isang kudeta laban kay Caesar. Ginupit ng mga kalalakihan ang mga tinirintas ang simbolo ng revolusyon. Naging republika ang China. Ngunit ang tunay na nangingibabaw ay ang Ginoong Digmaan, isang lokal na general. Ang mga nasyonalista at komunista ay nakipag-alyansa at nanalo kasama ang pagsisikat ay pinangunahan ni Chiang Kai-shek. Ngunit si Chiang Kai-shek ay hindi nagtitiwala sa pulang kasama. Dahil gusto nila ng ibang China. Libu-libong mga komunista ang binitay. Tas ay tumakbo sa timog kung saan itinatag ang isang bagong republika ng Sobyet. Ang pinuno ay si Mao Zedong. Ang mga taon ng pag-aaral ng diktador. War selbst auch ein Bauer. Dati ay isang magsasaka rin siya. Nagsalita siya, alam ang aming kaisipan, alam ang aming pagkatao. Napakatalino niya at naantig din ang magsasaka. Pag-init ng 1934, pinalibutan ng mga nasyonalista ang mga tropa ni Mao. Ngunit nagawa nilang masira. Nagsimula ang mahabang marcha. Pag-init ng 1937, inatake ng Japan ang China. Tinanggal ng karaniwang kaaway ang panloob na tunggalian. Pagkatapos ng 1945, ay nagpatuloy ang pagpatay. Ang mga nasyonalista at komunista ay patuloy na nakikipaglaban para sa kapangyarihan. Sinuportahan si Mao ng karamihan ng mga mamamayang Chino. Ang kanyang mga kaaway ay suportado ng US. Sa simula ng 1949, ang gobyerno ni Chiang Kai-shek ay lumipat sa Taiwan. Tapos na ang laban ng China. Nakamit ng mahabang marcha ang layunin. Nanalo si Mao. Beijing Square of Heavenly Peace. Unang Oktubre, 1949. Ipinahayag ni Mao ang People's Republic of China.
人民共和国中央人民政府今天胜利了。Nais ni Mao na gawing mga komunista ang lahat ng mga Tsino. Ang tuloy-tuloy na revolusyon ay naging isang doktrina ng Estado. Unang hakbang, reformang agraryo. Ang bukirin ng mas mayamang magsasaka ay tinangay ng marami sa kanila ang napatay. Nahati ang pag-aari sa 120 milyong mas mahirap na magsasaka. 120 million poorer farmers. 1957, eksperimento sa mga intelektual. Gamit ang moto ng hayaan ang daang mga bulaklak na namumulaklak, ang pangulo ng partido sa mga kritiko. Dumating ang mga kritiko, bumalik si Mao. Damals 1957 in China gab es nur Noong mga panahong iyon, noong 1957, milyon lamang ang mga intelektual na nanirahan sa China. Kinundin na ni Mao, halos 500,000 sa mga ito ay labag sa batas kontra-revolusyonista. sogar verbannt. Halimbawa, pinatapon ako sa Chinese Siberian. Chinesische Sibirien. Si Mao ay makapangyarihan sa lahat, tinawag lang siyang Red Sun ng propaganda. Noong 1958, nag-utos siya ng Great Leap Forward mula sa sosyalismo hanggang sa komunismo. Gumawa kami ng isang napakalaking at napakahalagang hakbang, isang hakbang na wala sa aming ninuno ang makakagawa. Moto ni Mao, pababa sa modelo ng Soviet. Kailangang itaguyod ng mga Tsino ang kanilang bansa gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang mabigat na industriya ay napabayan. Ang Great Leap Forward ay naging isang hakbang na paatras. Sa simula ng dekada 60 halos malugi ang ekonomiya ng China. Ang taggutom ay pumatay sa 30 milyong katao. Kasalanan nito ni Mao, sinubukan nilang ipaliwanag ito. Ang ideya ay mabuti ngunit nagawa nila ito sa maling paraan. Iyon ang dahilan kung bakit maraming ng kanyang sariling mga tao ang sumunod sa kanya. Para doon ay kinundena sila bilang mga kapitalista. O sa buong bansa ay isang malaking gulo. Walang gumalaw. Lahat ay hindi tumahimik. Ngunit inihanda ng Mao ang susunod na revolusyon, ang Cultural Revolution. Kabataan bilang mga Red Guard. Ang mga anak ni Mao, ang kanyang panatiko na hukbong pampulitika. Ang kulto ni Mao napunta sa pinuno. 当时我真是心情激动，激动极了。 Nang kinailangan kong kunan ng pelikula muna si Mao, hindi ako makatulog sa kaguluhan noong gabi. Makikita ko ang lalaki, lagi kong minahal, ang pinakamalaking tao sa puso. God Save the President, si Mao ay paniniwala at ang maliit na pulang librong ang Biblia ni Mao, ang Katekismo. Die Chinesen haben eine große Schwäche. Sobald Ang Tsino ay nagkaroon ng malaking kahinaan. Sa sandaling may umangat na kahalagahan, hinahangaan siya ng buong bansa bilang kalahating Diyos. Nang maglaon kahit na si Mao ay naniniwala na siya ay iisa. At nararapat sa kanya ang marangyang buhay. Ngunit ang kanyang pagkabigo ay nagpapahina ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang alisin ang mga pagdududa hinggil sa kanyang kalusugan. Naglangoy si Mao sa tabing ng Yangtze River. Bilang isang palabas sa larawan. Walang nakakaalam kung gaano siya karamdaman. Siyempre, makikita ng isa kung gaano karamdaman, ngunit wala namang nagnanais na maniwala dito.
Paano natin maiisip na ang tao, na nanguna sa amin ng mahabang panahon ay maaaring mamatay isang araw? Siyempre, ito ay isang likas na batas na nangangahas na pag-isipan mo. Ang malaking pangulo na si Mao Zedong ay pumanaw noong 9 ng Setyembre, 1976. Pinagsama niya ang 1 bilyong tao. Ngunit milyon ang nagbayad para dito sa kanilang buhay.